So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, nasa babang bracket na tayo dito sa bracket B. Kasi yung side Krega, Batas Andy G is na-review na natin. Nasa channel na po natin yon. So kung gusto nyo mapanood yung review ko sa dalawang battle sa bracket B, uploaded na po yun sa channel. So you can check it. And ngayon, ito yung nasa babang bracket, Balakid versus Tyke. To be honest, marami nagre-request ng battle na to. Matagal lang may nagre-request ng battle na to, Balakid Tyke. Boss Balakid Tyke naman. Ang dami, basta sobrang dami. Pero hindi ko nga siya masingit kasi isa buhay battle siya. Siguro sa pagkakatanda ko, nung time na nagre-review ako ng Isa Buhay 2019 ata, dun nag-umpisa yung request ng Balakid Tyke at hanggang ngayon may nagre-request ng Balakid Tyke. So ayun, nakaka-curious tuloy kung bakit, no? Ano bang klaseng battle yung naganap sa gabi na to. Nakita ko yung standing ni Tyke dito is 7-1. Wow. Tapos si Balakid naman 7-4. So exciting yung match-up. Based pa lang sa standing nila, alam na natin na may mga tira tong mga to. 7-1 si Tyke, pucha, ang lupit. Tapos Balakid 7-4, 'di ba? At alam naman natin nung Isa Buhay 2013 is first runner up siya doon, 'di ba? So yun, wag natin patagalin kasi na-excite ako kasi sobrang dami nagre-request ng battle na to. So I'm excited sa magiging review natin dito sa battle na to. Na sobrang exciting talaga tong battle na to. Hindi dahil sa marami nagre-request. Siguro isa 'yon sa mga apoy para magkaroon ako ng excitement sa battle na to. Pero yun, dagdag na natin yung standings nila, 7-4 versus 7-1, 'di ba? So hindi ko man napanood yung mga battles nila all throughout, pero dun pa lang makikita na natin, no? So yun, huwag natin patagalin to. Umpisa na natin. Balakid versus Tyke. Let's go. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, Tyke. Hey! Yo! Naalala nyo pa ba yung unang Calabarzon event? Yung barako-barako? Wala lang, naitanong ko lang kasi nung napanood ko, kala ko bakla to. Dahil sa kilos at salita, yung ginawa mo kay Crack ang sagwa. Nagmukha tuloy siyang lasinggerong tatay na pinapagalitan ng panganay niyang anak na bakla. Kaya seryosong tanong, bading ka ba? Concern lang ako dahil di ka fit maging Becky. Iba ang konyo at himsa yung trip na pang sexy. Liit man na meat, kala mo gwapito hoy. Magpagupit ka na nga lang ng konti, mukha ka ng si Tito Boy. Kaya ba't ako matatakot sa'yo? Kung ikaw lang ang pagsubok na sa akin ay atang. Mas marami na ako napagdaan ng hirap, pero para sa akin wala lang. Naranasan ko na mapaglaruan ng tadhana, magagot hamakin, maubusan ng swerte, matalo't malasin sa hamon ng buhay, lumabang may tapang. Sa ipa kaya, nagawa ko nga nagpasan lahat ng totoong balakid at harang. Kaya huwag kayo magpapauto dito sa inyong paborito. Dahil sa panglabas niyang anyo, tayo lang ang totoong tao rito. On stage, makabayan, galit sa salot o sobra, kaya kay Looney umaantay. Pero sa totoong buhay, kasama ang tropa, Minorbi, no brocha, dumudubit, pumafly high. Kaya irespeto ka malabo. At bilang taong bayan, ako naman ang may hinaing na wala kang pinagkaiba sa mga politikong binabatikos mo. Dahil on cam ka lang magaling. At di ba may grupo kang tabak? Okay. Na pag binaliktad ay batak, tapos sa uprising ka sumali. Bukod sa batch 1, 2 grupo mong kinabilangan may kinalaman sa pagkahay. Dahil ba sa mga adik ang kahinaan mo parate? Alam kong galit ka sa user pare. Kaya nga pusher lagi sa mga batas na pinapasulong. Dahil sa battle mo kay Looney at Aklas, nagmukha kang drugs na all 3 rounds nilang pinapagulong.
Kaya durog-durog sa durugistang sanay. Bawat baray nagbabaga, arsonistang panay. Kwaderno ang nagliliya pag utak ay suminde. Kalaban ko'y mapupulbusto ng matindi. Pagugulungin si Balaki pagkat nakulong sa karunungan at kaalaman ay nalulong ngayon. Ang inyong lingkod ay hupak na hupak. Malaki yung di maubos, putak ng putak. At iyak ng iyak yung mga patsik sarap. Balakid man nanalo? Hindi! Dahil ngayong gabi nyo masasaksihan kung paano tatalunin ng isa pang adik, sarap! Kaya bago makitel, at ito ay isa hukay, Enigma, tara na! Diretso na tayo sa stage 2 ng isa buhay! Time! Time muna parat! Okay, isa lang yung napansin ko sa round 1 ni Tyke. Yun yung pagkakaroon niya ng mahabang setup. So, ang haba ng mga setup ni Tyke dito. And, ayun, marami tayong nakitang butas dun sa round 1 ni Tyke sa point of view ko. Okay, so una, ang haba ng mga setup ni Tyke. Pangalawa, hindi ganun kalakas yung pinaka punchline. Pangatlo, hindi masyadong direkta. Ano pa? So, yun yung first 3 na napansin ko. Masyadong mahaba yung setup. Pangalawa, hindi ganun kabigat yung mga suntok, yung mga punchline, yung mga haymaker. Pangatlo, ayun, nakalimutan ko na. Pangatlo, hindi ganun ka-epektibo yung nakalimutan ko na ano yung pangatlo, pero yung mga angulo rin ni Tyke is hindi rin ganun ka-epektibo. Okay, so I think may 4 akong napansin dun sa round 1 ni Tyke. Yung mga magaganda naman na nakita ko dun ay syempre yung malinis na performance. Ang ganda nun. Malinaw na boses, 'di ba? Ang ganda nung pagkaka-deliver. Yun lang eh, 'di ba? Sa punto medyo hindi rin ganun ka epektibo 'yon. So maraming para sa akin lang naman sa point of view ko kung paano ko nakita is hindi ganun ka epektibo yung buong round ni Tyke kasi maraming siyang maraming butas dun sa round na yun, no. Yun, nasabi ko na nga, na breakdown ko na nga na kulang sa direct na suntok, hindi ganun kabigat yung mga punchline, mahaba yung setup, ineffective angles. So yun, Balakid. Check. Madlang people, judges, bago ko tuluyang magsimula, may challenge muna ako sa inyo. Mag-isip nga kayo ng isang malakas na bara mula sa past battles nito. Wala? Bukod sa titi niya yung venue. Wala? Okay, game, simula na tayo. Kumusta, Jason? Friday the 13th ngayon. Tagmalas ang mga baboy ramo. Laking malas mo at ipamamalas ko ngayon ang bagong ako. Oo, masama tong damo. Matigas pa sa taong bato. Gusto na akong sindihan ni Enigma at pagulungin ni Zaito. Ano? Ako, matatakot sa'yo. Boses mo lang ang malakas. Bars mo, bano. Ako mga bara ko, maapoy. May sa dragon na to. Bawat tama ng Durako, Chino Roses. Pasong tamo. Okay, hindi ko nagets yun kaya hindi ako magre-react doon. So, hindi ko nagets yung yung punto na yun o yung punchline na yun. Hindi lang basta shots fired, Tyke. Arson na to. Iuuwi ka ng mga kagrupo mong isang sakong abo. Para siyang naligo ng gasolina. Tapos nagsindi pa. Ito lang ang Friday the 13th na si Jason ang biktima. Okay, so ayun, medyo pasok yun sa akin kasi yung Friday the 13th is movie yun. Yun yung serial killer na si Jason, yung may maskara.
'Diba? So may sequel pa nga yun na Freddy vs. Jason eh. 'Diba? Si Freddy naman siya naman yung sa A Nightmare in Elm Street na movie, which is sa panaginip, 'diba? So ayun. Maganda yung movie na yun. Gusto ko nga ulit panoorin yun eh. So ayun. Anyway, yung linya ni Balakid na Friday the 13th, tapos si Jason naman ng biktima ngayon. So reverse, no? Ginawa niyang reverse yun. So okay yun kasi naintindihan ko yung punto na yun. Ano? Palag! Mga bara ko hindi nasasalag. Tumutunaw ng baluti at tumudurog ng kalasag. Mga bara mo, kumusta? Asa lang sa husay mong dumahak. Ang tagal mo nang nagrarap, wala ka pang barang tumatak. Paano ba naman? Mga bara ni Tay ganto. Zhao! Ikaw ang halimbawa ng mababang uri. NFA Rice. Zhao! Napakarami ko pang chooks to go sa huli kong bira. Zhao! Tindero ka ba ng popcorn? Kasi ang corny mo. Yun ang bars! So akala mo nung naisip mo yon, akala mo malalim ka. Bihira ka na kang mag-reference, puro pagkain pa. Buti pa, tuturuan na lang kita ng leksyon. So you can grow your form. Punchlines 101, para sa punchlines di ka na mag-error 404. Bibigyan kita ng sample. Aralin mo yung pagkakatahi. Rhyming ni Sak plus hashtag ni Tipsy para basic lang at madali. Sample. Mga bara ni Ty Cruz, gawang bata, Nike shoes. Walang silbi para pagsusuot kay Righteous ng bike shoes. Malakas lang ang dating, lalo na sa live views. Pero walang kwenta on paper, parang stylus. Ay, sus! Ako, may lines Bruce, napapanahon, live news. Bawat pantig ko may bilang, parang sa haikus. Bawat pantig ko may bilang, parang sa haikus. Makapigil hininga na parang tight news. Kasi destructive ang mensahe. I love you, virus. Ganun lang sumuntok, fight. At yun ang sandigan ko. Kung ba't ako nasa uppercut ng tatsulok ng ligang to. Walang paligoy-ligoy, dapat straight to the point. Dapat mas nakaka-hook pa ang tama mo sa joint. 1-2 punch na maapoy para ka battle stun. Tipong rich pa lang, tusta na. Yun ang jab. Well done! Ay, nakatay. Katay, tol. Ang layo ng agwat. Sa pen game, I'm talking about pen game. Ang layo ng agwat ng pen game nilang dalawa. Grabe yung mga bars ni Balakid, tol. Hindi mahina yun. Tangin na solid na mga linya yun. Actually, nakuha kagad ni Balakid yung pinaka momentum niya. And ayun yung naging tawag dito. Yun yung naging turning point, no? After makuha ni Balakid yung momentum niya early in the first round, grabe eh. Umpisa pa lang ng round ni Balakid, para sa akin nakuha na kagad niya yung momentum niya. Although para sa akin hindi naging ganun ka-consistent. Parang bumababa, parang tumataas, bumababa. Ganun pa yung yung takbo ng round 1, pero pagdating nung bandang dulo, bumulusok na yun paangat si Balakid. And para sa akin, hindi ko na isa-isain yung mga bara ni Balakid kasi may mga lines si Balakid na hindi ko rin masyadong naintindihan. So ayan, I'll be honest with you. May mga lines si Balakid na medyo hindi abot ng pangunawa ko kasi medyo malawak or sa pagiging technical ni Balakid. Pero maganda yung ibang lines ni Balakid na naintindihan ko, especially yung Friday the 13th.
yung rhyming scheme, no, yung multis na ang lupit nun, ang sarap sa tenga pakinggan, no, sa pakinggan, ang ganda nun. So ayun, nevertheless, ang ganda nung round 1 ni Balakid, and para sa akin malayo yung naging agwat ng performance ng dalawa. So I'll go for Balakid sa round 1 sa score na 9-7. Ganun yung agwat para sa akin. Kay Tyke, ineffective lang. Explain ko naman kanina, masyado lang mahaba yung mga setup, tagal ng punchline, hindi pa ganun ka-epektibo yung mga punchline, yung mga reference, 'di ba? Tapos yung kay Balakid naman, nag-style mock pa siya, which is effective para sa akin. So ayun, hindi ko pa mabibigay kay Balakid yung perfect 10 kasi sabi ko nga sa inyo, may mga lines pa si Balakid dito na hindi ko masyadong abot, no, hindi pa abot ng pangunawa ko, kaya yung mga naiintindihan lang natin, ayun lang yung i-judge natin, and based sa pakikinig ko, sa panonood ko, 9 points is enough for round 1 ni Balakid. Okay, so 9-7 Balakid. Check! Hinahanapan niya ako ng linyang tumatak o walang lumilitaw kada battle kasi bawat bara sinasaksak. Tapos di ba? Sabi niya, ganun daw yung suntok, ganun daw yung hugot. Tangina yung suntok mo parang mananabunot. Tapos di ba sabi niya, yung mataba, baboy mo, yun daw yung mamalasin. So paano ba yan? Laglag ka ngayong gabi kasi baboy ka din. Yo! Panahon ng hinintay bago pa ako dito sumampa. Isang dekada iginugol ko na dito sugal pa. Kahit sino sumalba ko may padrino umalma. Ako ang demolisyon na nakaposisyon. Kaya kahit may people power, buwal ka. At hindi porkit Balakid ako'y patid malabo. Ang bagtas ko na malayo ay lumapit palalo. Gamit masong pamalo, pandayan, tagtag 3-16 na hataw tong Balakid. Laglag! At isa buhay ang tunay, magaling ka lang sa paggamit ng iba. Kaya paano magkakaroon ng future ang hip-hop sa tulad mong hip-hop na walang ambag kahit na isa? Ikaw ang bagong pamantayan ng rap, pero batid mo bang nilait ka nila? Na kaya ka sinama sa isang jeep na kanta ni Looney kasi saktong sabit ka, di ba? How ironic na kulabo with teknika brutal. Bawat barang ginawa mo, hindi pa pang pa-ospital sa kalawakan, kitang-kita, bituin sa ataon. Sa gitna ng mga tala, nagmukha ka lang parol. Kaya bilang totoo, alam kong hindi ka kasama sa malaking porsyento ng liga na galing sa hirap. Kami yung mga nagsimula nung panahon kapag sinabing rapper ay gift rap, tapos bigla kang papapel na ikaw ang kinabukasan ng hip-hop, eh nakiuso ka lang naman dito nung nakita mong may kinabukasan ng flip-top. Kaya putang ina, dapat ka lang makatigam sa akin ng agarang bigte. Bawat galit ibinuho sa mahabang timpe. Ikaw ang manggagamit sa larangan na dapat iwakse. Tatawagin lang kitang idol bilang aktivista, pero bilang rapper, hindi. Kaya anong saysay ng salaysay mo na sinasabi at binibida? Na inaral mo muna ang rap bago pa pinasok, yan ang katangahan mo na nakita. Hindi lahat ng bagay na pag-aaralan, pabibong nerdong mataba. Kasi anong silbi ng nalalaman mo sa kasaysayan kung kami ang parte ng kwento at gumawa? Kaya hindi to buhat bangko, at lalong hindi parang angas sa aking sarili tasan. Gusto ko lang ipakita na hindi lahat ng natututunan ay galing sa libro, kasi yung iba galing sa karanasan. Kaya bago makitel at ito ay isa hukay, Enigma, tara na! Diretso na tayo sa stage 2 ng isa buhay! Okay, so mas naging ineffective yung round 2 ni Tyke. Kung sa round 1 may mga kumokonekta pa kay Balakid, para sa akin dito sa round 2 it's a totally mess up, no? Kasi naging dead air yung buong round 2 ni Tyke compare sa round 1 na kahit panaka-naka, pasundot-sundot, may magandang linya, 'di ba? Pero pagdating sa round 2, totally mess up yung round 2 ni Tyke, although malinis pa rin yung performance, pero masyado ng malayo yung mga verses ni Tyke
compare sa round 1 ni Balakid eh. Kasi ganun ako mag-judge, no? So kapag meron ng tayong may pagbabasehan na pag may mga pagbabasehan is dun ako ayun yung ginagawa kong reference, katulad ng round 1 ni Balakid, bine-versus ko yon sa round 2 ni Tyke, which is napakinggan ko na siya parehas. Then para sa akin malayo yung naging agwat ng round 2 ni Tyke compare sa round 1 ni Balakid, kasi kay Balakid sa round 1 it's a totally great, no? Ang lakas nun. Then syempre yun yung kailangan mong lagpasan eh. Kaya ako pinagko-compare yung past round dun sa current round, kasi yun yung kailangan mong pantayan, lagpasan, talunan para makuha mo yung round na susunod. Kumbaga si Balakid na yung nakapag-set ng standard sa battle na to eh. Sa first round sa kanya yun eh. So yun yung basis, and ayun yung kailangang mahakbangan ni Tyke, yung performance na ganun. So kaya ako pinagbunggo yung dalawa, pero it turns out na yung round 2 ni Tyke is hindi umahabot dun sa round 1 na performance ni Balakid, no? And we're talking about round 1 ni Balakid, hindi pa yung round 2. So kung mauulit, no, yun lang naman yung reference natin eh. Kung yung mauulit yung performance ni Balakid sa 1, possible kanya pa rin yung round 2, pero masyadong naging mess up yung round 2 ni Tyke. Hindi ganun ka-epektibo yung mga napili niya mga angulo doon. So ayun, yun lang yung masasabi ko. Yeah! Unang taon pa lang ng flip top, sumali na ako. At yung performance ko mabigat na. Ikaw kailan ka lang sumali, kaya ikaw yung tunay na sumali nung sikat na. Tsaka matanong ko lang, Tyke, kaya ba Tyke pangalan mo kasi thick yung thighs mo? Hindi na tinatablan ng diet, squats at lipo? Ba't naman nagtayo ka ng clothing line? Ideal ba yung style mo? Eto, may clothing line? Talagang sira na bait mo. Nung laban mo nga kinaiho, bakit ba isa lang yung damit mo? Pagang tuloy na sabi ko. Pero check nyo, totoo yun. Ganyan na nga katawan, lagi pang nakaitim. Ano ka? Bouncer? O etong drumstick at flashlight, magbantay ka sa crowd, sir! Hop! Nag-iisip na ng rebat. Nagra-rhyme na ng syllables niya. O sige, i-rebat mo yon, patunayan mong predictable ka. Tyke versus Damsa. Yun ang una kong napanood na rap battle sa internet. Wala pang flip-top noon, sa Friendster ko pa yon na intercept. Ang tagal mo nang bumabattle. Early 2000s pa yon. Ako 5 taon pa lang nagrarap, tas underdog na kita ngayon. Ayun, masakit yun. Pinakasolid na linya ni Balakid na narinig ko sa first 2 rounds niya. Lakas nun. Mo nang bumabattle. Early 2000s pa yon. Ako 5 taon pa lang nagrarap, tas underdog na kita ngayon. Kaya anumang ganda niyang standing mo, isa ka pa rin talunan. Kasi nauna ka na nga sa larangan na pag-iwanan pa ng mga baguhan. Ang problema sa'yo, Tyke Lozada, nakatambay ka sa mediocrity. May skills ka nga, pero ang development, walang velocity. Pasang-awa ka lang. Kaya ahon ka man sa hukay, hindi ka pa rin kahanay ng mga tunay na mahusay. Kung ang tanong magaling ba si Tyke, ang sagot, sakto lang. Di mo alam kung puri o pula, ang sakit, sakto lang. May saktong lakas para di maging wak, may saktong hina para di umangat. Mas natatawa at natututo pa kami sa mga palpak. Kayong mga nasa gitna, forgettable, walang kalampag. At hindi lang sa battle rap, kundi maging sa musika. Sapaw na agad kita, ngayon pa lang ako nag-umpisa. Hindi sa usapin ng sales of fame, kundi sa usapin ng relevance. Sa husay magmulat ng fans, saludo pati hip-hop veterans. Oo, may husay kang mag-rap, kaso novelty ang pagkatha. Makakanta ang recipe, sunod sa panlasa ng madla. Ako mga tema ko mapait,
Mga linya ko matalim. Handa ang masang lunukin kasi tunay at magaling. Pagkat ako'y may husay ni Jordan, kultural na impluensya ni Jackson, talino ni Faraday, drive ni Schumacher at lakas ni Tyson. Talagang mapapamura ka sa bawat hit sa lakas ng force. 5 mics ang gatilyo at trumekta ka sa source. Kaya kung wala kang balak mag-improve type, buti pa tumigil ka na ngayon. Dinggin mo ang wika ni Gamol. 10 years ka na sa rap game, o sige, pwede na yon. Ay, patong banat! Ay, pwede na! Wala. Pinakamalakas na linya ni Balakid sa round 2 yung yung matagal ka na sa eksena tapos underdog na kita ngayon. Pucha. Actually, kahit yun lang yung mapapansin mong linya, if ever na yun lang yung mapapansin mo na linya ni Balakid, para sa akin, nakuha na niya agad dun yung boto ko. So, maraming mga effective na bara si Balakid sa round 2. May mga references siya. Pero, ang pinaka malakas dun is yung underdog na kita ngayon. Punit. Punit talaga dun, men. Alam mo yun, hindi na nga naging ganun kalakas yung rounds 1 and 2 ni Tyke. Tapos, makakarinig pa si Tyke ng ganung linya na underdog na kita ngayon. Suko na, men. Ang lakas nun, real talk, no? Yun. Hindi, no-brainer na tong, no-brainer na tong round 2. Malinaw yun, Balakid, kasi naging mess up nga yung round 2 ni Tyke. Wala siyang effective na mga bara doon. Technical, yes, andun yung pagiging technical. Pares naman silang nasa technical side, pero mas lamang si Balakid sa mga effective na haymakers, na mga bara, especially mga bara talaga. Na solid yung mga bara ni Balakid, tol. Hindi yun matatawaran tayo ng solid yun. So, ayun. Balakid pa rin to. Pero, ayun, same pa rin naman. Isa 9. Gusto kong i-6 si Tyke dito, pero props kasi hindi naman siya nag-choke doon. So, it's a 9-7 pa rin para sa akin. So, 18-14. Ang laki nung... hindi. Tama ba? Tama. 18-14. 9-9 tapos 7-7. So, 18-14. Grabe yung lamang ni Balakid sa first 2 rounds. 4 points agad. Pero, let's see. Baka makabawi si Tyke sa round 3. Tinitira yung damit. Halatang hater. Ikaw din, lagi nakaitim. Tangina mo, waiter. Diba? Tapos yung mga uncles, sikat daw siya sa battle, halatadong bogus. O sige, ikaw na yung sikat sa battle kasi yung mga tulad kong na-late dito sa liga, sa music kami nag-focus. Ha? Napansin nyo ba noong 2014? Isang taon ako lumaban kung san-san pa naging dayo, pila-pila ang tinalo, dun pa lang kampyona ko. Pagbalik ng isa buhay tournament, pang bulaga ko, Balakid yung hinarang pagsagasa bulagtato. Isang taon siyang walang laban. Kesyo busy sa pagsusulat at sa kanta daw nakatuon. Isang taon ka bang naging busy o isang taon kang nag-ipon? Na mga bara mong panggera, ako'y nagulat na pahilera. Sabay sabing, uy, si Balakid na pabattle, oh. Tapos bigla akong naisip, kaya naman pala, kasi ang isa buhay merong pera. Kaya ito ba ang ina-idol nyo? Na yung pagiging peke, malapustiso, mas peki ka pa kay Mel Christ na nagpapanggap na Kristo. Iyong moto sa akin bisto, malala ka pa sa skitso. Ikaw ang mukhang pera na sumasamba sa piso. Kaya sa unang isa buhay, itong Balakid ay nadaig ng panaginip ng alikabok. Sa sobrang excited sa 100,000 na patmani, kaya ang nangyari, natanggap niya'y basag na palayok. Kaya pugot ulo ang hatol, yun aking tarya. Tapos kukunin ko yung ulo ni Rizal sa piso, sabay ipapalit ko yung sayo. Kasi mukha ka namang barya. At di ba kapitenyo ka at kababayan mo si Bong, yung nakulong dahil sa pera, makamasa din yung tiyong. Kahit kanino itanong, sigurado walang duda na ang Cavite ay tulad ng isang puno at dun kayo nanggaling. Kaya pareko lang ng bunga. Habang ako'y mula sa bayan ni Rizal, at ito ang aking akda, di tatalikod sa panganib, harap ng handa.
Walang takot at kaba sa ngalan ng aming bayaning sagrado. Dahil para niyong tinapat kay Dr. Jose Rizal, itong si Bayani Fernando. Kaya gusto niyo bang makakita ng aktivistang na corner? Yung tipong sinadista in no particular order? Nakatalit, nakagapos, puputulin ko yung kamay mo't aking tatabasan. Yung tipong na broken hearted nang mawala ng pulso ang bayan. Saksak sa lalamunan, burikin parang hostes. Sabog na langala ng masay mawala ng boses. Pulso ng bayan, boses ng masa, kailangan ko pa bang isahukay? Anigma, tara na! Diretso na tayo sa stage 2 ng isabuhay. Okay, so wala na ako sasabihin sa round 3 ni Tyke. Proceed tayo sa round 3 ni Balakid kasi consistent naman si Tyke eh, di ba? Round 1, 2, 3, ganun at ganun din yung pinakita niya. So kung ano man yung naging explanation ko sa 1 and 2, most probably ganun din yung sasabihin ko, kaya yan. Proceed tayo sa round 3 ni Balakid. Yeah! Sige! Ang habol ko daw sa isabuhay pera. O sige, basag ka rin. Sige nga, pag nag-champion ka, yung premyo, wag mong tanggapin. B-side din? Yeah! B-side din? Yeah! C-side lane? Yeah! Sykes crew? I don't spite you. Wala lang akong gustong i-spare when I strike you. Lahat kayo mukhang buntes pag naka-side view. Lahat kayo mukhang source ng swine flu. Oo, tumaba na ako. But I'm not like you. Below average pa rin pag samasamahin man ang IQ. Outsu! Mga J-logs na naka-fake lock, size ng damit times 2, mas cliche pa kayo sa pagpapapik sa mind's view. R-P-N, Real Pinoy Niggas. Real Pinoy Niggas. Kaya tumawa, hindi to joke. Yun talaga ang pangalan ng grupo ng mga tungaw. Baka they rep the streets of New York, Cubao. Real Pinoy na niga? San kagawang pabrika? Sinong nanay mo? Si Susan Africa? Anak ng Caprica, niga ka? E di KKK ako, ganun. Kasi sunog na Cruz at bigting niga ang labas mo sa akin ngayon. Pero hindi. Kung may pagka-KKK man nga ako, yun ay sa pagiging katipunero. Ako'y nakikibakang Indio, hindi nagpapanggap na negro. At kaya ako nakikibaka para sa mga tulad mong mangmang. Ilang ulit na kinurek, galit pa. Ang gusto, hayaan lang. Binabangga ko ang kawakan para magtama ng kamalian. Pinapahiya ko sa harapan para huwag ng pamarisan. Kaya ibahin nyo ko sa mga idol nyong mapanlait, pagkat ang dulot kong pasakit, bunga ng malasakit. Ako'y gurong sociable, na bawat turo'y notable. Aking mga disquotable, sa'yo disposable. Palpak sa angulo, linya at punto, sablay ang geometry, bara-bara mong rap ay novelty, kaya rhyme book mo toiletry. Aking panglinya, lasong tinta, mataas ang potency, may katwiran ng katha, Edgar Allan poetry. May katwiran ng katha, Edgar Allan poetry. Mga madre na papahelye, mga atheist na papa-OMG. Kaya pagamat kid pa lang sa larangan, hinahanay na sa mga GOAT MC. Kaya wala na akong pake sino bang makatabi sa finish line. Kung ito'y tournament ng mga halimaw, ako si Ryzen in his prime. Buong puwersa nakareserba sa mga naghihintay. Akala nyo I'm killing Tyke? Hindi. I'm just killing Time. Flip top, second. Grabe yung 4-bar set ni Balakid dito. So overall na lang technical, no? Masyadong technical si Balakid. So sa power scaling, no, upon
watching those all 3 rounds ni Balakid, I think malinaw naman siguro na, or sabi nating unanimous naman siguro na kay Balakid yung boto na to. So siguro para sa akin na pinakamalakas na round ni Balakid is yung round 1, pero binigyan ko pa rin ng 9 yun kasi akala ko magiging mas matataasan ni Balakid yung performance sa round 1, pero nonetheless okay pa rin naman kasi consistent si Balakid from round 1 to 3. So ayun, basically alam niyo na yung score doon. So 9 points for Balakid sa all 3 rounds. So 27, then kay Tyke naman is 7, 21. So 27 to 21, all 3 rounds kay Balakid. Wala na ako masyadong explanation doon kasi prime Balakid to. Grabe yung natutuwa ako kasi nagkaroon ako ng chance mapanood ang prime Balakid. Grabe yung 4-bar set. Tangina. Madiin talaga yung mga punto ni Balakid. Although aminin ko may mga lines si Balakid na hindi ko maarok or di ko maabot kasi sa pagiging malalim or technical o masyadong malawak. Pero ramdam ko yun, no? Ramdam ko yung intensity nung linya na yun, nung round na yun. Kaya masasabi ko talaga na kay Balakid yun, all 3 rounds. So yun lang. 27 to 21 Balakid. Side 3 is a boy tournament 2015. Grabe yung laban na yun. Magingay isang beses para kay Tyke at Balakid. Ang boto 7-0 para kay Balakid. Salamat kay Tyke para sa isang magandang inkwentro. Pagtapos nito, bakasyon muna ako sa disyerto. Pakisabihan na lang si Sakuragi, paghandaan niya na si Sendo. Sakuragi, so si si Shernan yun. So Shernan Rapido yung next na re-review natin. Kita-kits tayo doon. Ako si Crazy Mix. Hindi na patatagalin to. Nakita niyo naman, mahirap na ngabulin yung round 1 hanggang 3 ni Balakid. All 3 rounds Balakid. All 3 rounds Balakid. Yung battle, props kay Tyke. Maganda pinakita niya, pero talaga, iba talaga si Balakid eh. Salamat. All 3 rounds, Balakid, landslide for me. Ayun, first round binigay ko kay Balakid, second round binigay ko ng Tyke, third round binigay ko kay Balakid. Lumamang sa rebuttal si Tyke, pero mas lumamang si Balakid sa mga content niya. Balakid. Nerd skills, sobrang hirap i-judge ng bayan. 1, 2, 3, boto ko kay Balakid. Left eye blind, blind rhyme, armor 4. Yun, binoto ko si Balakid syempre. First round binigay ko kay Balakid. Ang lakas talaga ng first round niya, ang dami niyang set of bars. Second round binigay, halos tab na sila, ang lakas rin ng rebat ni Tyke. Parang mananabunot second round. Tapos third round binigay ko kay Balakid. Dahil talagang ang hirap ng habulin nun. Lupit talaga ng setup ng mga lyrics niya. So Balakid. Pero lupit ni Tyke. Binoto ko rin si Balakid. Pero props kay Tyke. Sa tingin ko, isa rin ito sa mga pinakamalakas na performance ni Tyke. Pero iba pa rin si Balakid. Relax lahat ng mga kasala sa isang buhay. Siya nung magiging maduguso. Kaya yun, nakakapanabik. Yo, smaglas. Brrr! Okay, so hindi na nga masyadong nag-explain yung mga judges, no. So halos same kami dito ng approach dun sa battle or sa all 3 rounds ni Balakid na hindi na masyadong nag-explain kasi sabi nga ni Apoc is landslide daw. Ay na sobrang layo kasi talaga ng agwat ng performance, no. Sobrang ganda ng mga bara na na-construct ni Balakid compare kay Tyke na ineffective sa battle na to. So ayun, masasabi hindi naman siya totally body bag pero all 3 rounds, no.
Balakid yun. Kasi, kaya ako hindi masasabi na body bag yun kasi pumalag naman si Tyke sa, sa rebuttals eh. Pero, mas matimbang lang talaga yung bigat ng mga bara ni Balakid dito. So, yun. Okay, so, kita-kits tayo sa huling battle. Huling battle na pala tayo sa, sa first round ng tournament. Ang bilis, no? Parang ang bilis na, lang. Tapos na natin yung Delo Badang, Mzite Romano, Pistol Shei, Syed Krega, Batas Andy. Oo nga, tapos na nga natin. So, congrats kasi hindi ko na mamalayan na nasa dulo na tayo ng bracket at yun yung Shernan versus Rapido. Umpisa na natin siguro yun kasi medyo maaga pa naman and nabitin lang ako sa battle na to. So, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.